Hi, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo, saan man kayo naroroon. Welcome po sa ating munting channel. Ang ating pong mga topic dito ay patungkol sa invention, health, entrepreneur, at saka sa mga trending issues na kumakalat sa social media. Kung kayo ay interesado sa mga topic na ito, pwede mong balikan ang ating pong mga previous mga videos. Baka may makukuha po kayo doon na mga magagamit o ma-apply nyo sa inyong pang-araw-araw. Magbibigay na naman tayo muli ng reaction patungkol sa background story ni Francis Leo Marcos. Shout out sa Simni Anyol. Gagamitin ko itong video mo bilang magandang documentation para sa mga facts. Panoorin natin ang video.
ang kapatid kong dating Pangulong, pinakamamahal natin dating Pangulong si Ferdinand Marcos. Ang kanya pong nakababatang kapatid na tawag po sa kanya ay si Tita Baby, si Mrs. Fortuna Marcos Barba po. At masaya po kami na nakarating dito sa Ilocos at nakiramay po sa mga pamilya Marcos. At nakikiramay po kami sa buong pamilya Marcos sa pagkamatay nga po ni Tita Baby nila. At ganoon din po sa aking kaibigan na si Francis Marcos. Nagpapasalamat po ako sa kanya na siya po ang nag-invite sa akin na makarating po ako dito sa Ilocos. At nandito po nga kanina, nakita namin, nakasama namin ang buong pamilya Marcos, si Madam Imelda Marcos, si Governor Jaime Marcos, nandun din po si Irene, at ang aming pinakamamahal na si Bongbong Marcos, ang ating real Vice President, at ang kanyang magandang may bahay, buti may bahay na si Attorney Lisa Araneta. At lahat-lahat po, ay yung nga pala, yung nanay yung anak ni Mrs. Barba na si, Vice Governor Angelo Barba po. Nakikiramay po tayo sa kanya. At sa lahat-lahat po, nakikiramay po kami na. At dito po yung ating mga kaibigan na nakasama ko dito sa Ilocos. Andito po si Princess Mea. Eleanor Mendoza po. Asawa po siya ni Kernel Mendoza. I've been here for 2 weeks. 2 weeks na pala. Si Doktora naman. Wala kang message, pakikiramay sa pamilya, pakikiramay mo. Condolence. Yeah. So ito naman ito kamag-anak po ito ng mga Marcos. Si Doktora Early Ancheta. Yan, Doktora, anong message mo? Doktora na lang pala yan. Magandang araw po sa inyo lahat. At natutuwa po kami at kami nakaraos na sa paglibing ni Auntie Baby. Kami po ay matagal na rito at hinintay pa namin ang kanyang paglilibing. So, kami po ay sa restaurant at kasama-sama ngayon. Ito po ay parang special talaga gatherings na talaga pong kami ay natutuwa at nakaraos na kami. At nagpapasalamat din po ako sa aking auntie dahil nakita ko sa kanya ang tunay na ina ng Pilipinas. Wala akong sasabi kundi talagang nagpapasalamat po ako. I'm hurting kasi po nawala na po ang aming tunay na Pilipinas. Maraming salamat po. Ako ay masayang-masaya na nakarating na po ako dito sa Ilocos, kung saan po ay mahal na mahal po ng mga Ilocano ang mga pamilya Marcos. Kanina nga po ay pinagmasdan ko po sila BBM, ang buong Marcos family. Napakasimple po nila. Wala po hindi katulad po sa Manila, pag nasa Manila po kami talagang pinagkakaguluhan namin si BBM. Pero dito po siguro dahil nga may libing naman yun ay talagang out of respect. At talagang mahal na mahal po talaga sila ng mga tao, ang mga pamilya Marcos, lalo na po dito sa Ilocos. At bigyan natin ng isa na nakiramay din nakasama namin. Condolence ka? Condolence po sa pamilya mo. Condolence. Condolence sa pamilya Marcos, lalo na kay Francis, aking kaibigan, and of course, Condolence ka dito. miss ko si Tita Baby. Yan. Maraming salamat po at sana po mabuhay ang Pilipinas, mabuhay po lahat ng Pilipinas, mabuhay si Presidente Duterte at mabuhay po ang ating pinakamamahal na Presidente na Bongbong Marcos. So, nangyari itong video documentation na ito dahil sa purpose ni Ma'am Eva na tunghayan ang tunay na katayuan ni Francis Leo Marcos sa mga Marcos family. So, nandun nakikita natin sa video, nandoon sila sa mga activities, sa mga paglalakad, lahat mga kilos, nandoon nakikita natin ang kanilang appearance. Kaso lang, tinitingnan natin sa buong activities, hindi lumitaw doon si Francis Leo. At
ito, makikita natin dito in our conclusion kung siya talaga ay malaki or mabigat or nasa mataas na level ang kanyang katayuan sa mga Marcos, hindi mangyaring hindi siya lilitaw dyan sa kanyang tinatawag na anti-BB Fortuna Marcos. So, hindi niya hayaan ito. So, mangyari ngayon, nagkakaroon ng konklusyon dito si Ma'am Ipa na talagang wala, hindi totoo na siya ay related doon. Dahil unang-una, ito ay napakahalagang okasyon sa buhay ng isang tao, pagkipaglibing, at hindi siya lumitaw doon. At nandoon sila si Senator Amy, si Senator Bongbong, lahat, pamilya nila, both sides, mayroon silang humawak sila doon, yung iba humalik, nandoon, nag-alay-alay sila ng bawat isa nila. Si Francis Leo hindi lumitaw. Ngayon, siya mismo ang nag-anyaya doon sa pagpunta doon sa lugar, at iniwanan sila doon na parang nahanging sila doon. So, yun ang nangyari. So, magkakaroon tayo dito ng konklusyon. Sila, Ma'am Ipa, nandoon, si Doktora Anchita, yung isang kasama na pangalan Cecil, nandoon sila. Pero, yun nga, bakit wala si Francis Leo dito sa napakahalagang activity? So, tunghayan natin ang sunod na video dahil ito ay related explanation dito sa video na ating pong napanood. Hindi na natin ito patatagalin, okay? So, while on March, ano ba yun? Teka, tingnan natin kasi baka tayo magkamali. March 2018, nung namatay yung si bunsong kapatid ni dating Ferdinand Marcos. So, I was invited by FLM na pupunta doon. So, may purpose naman, talagang gusto kong pumunta doon para malaman ang lahat. At, kasi maraming nga nagtatanong, maraming basher na nagsasabi, syempre, kasama kami sa optical mission sa QCPD, and marami nagsasabi na ganun after that. So, gusto kong mapatunayan ko sa sarili ko na ano nga ba ang stand dito sa mga Marcoses. Okay. So, he did call me. So, I told him, okay, punta ako dyan. So, pumunta ako. While I'm on my way to Ilocos, tumawag siya sa akin, intayin mo ako dyan sa gasoline station. So, I was thinking, and hindi ko alam bakit. Okay? So, nagkita kami. So, yung pala, hingi lang na 1,000 at wala daw siyang panggasolina. So, binigyan ko. Okay? And then, after that, punta na kami doon sa hotel. So, I expected na yung aking rooms ay, syempre, okay na. So, yun pala, hindi pa. Di nag-book pa ako ng hotel. Nagpunta pa ako sa counter, binuko pa. Pumili pa ako ng rooms para sa mga kasama ko din. Ganyan. And, doon ko na-meet si Miss Ancheta. Pinakilala niya sa akin. At kasama ko siya doon sa hotel na yun. Ngayon, nung kinabukasan, okay, dito muna tayo sa pagkikita. So, Francis came, dumating siya sa lobby. Okay, nagpa-pictures. Kung makikita nyo, dun sa part 2 ko ngayong in-upload, itingnan nyo, meron siya picture sa amin doon na nakaakbay. Ako to, siya, and si Ancheta. Okay? So, nagpa-picture lang siya, and after that, he disappeared. Okay. Marami daw siyang aasikasuhin. So I was thinking that maybe tomorrow,
sa libing, makikita kami. So, after that, hindi na kami nagkita. So, syempre, nagkaroon na ako ng question mark doon. Sabi ko, bakit ganon? Alright. On the first day, punta kami doon sa libing. Doon sa, ang tawag doon? Sa bahay ng namatayan. Pinakilala ako ni Miss Ancheta. Pero, iba yung dating eh. Iba yung dating eh. Kasi, mafe-feel mo naman kung yung kasama mo na nagpakilala sa'yo, sa pamilya niya, kapamilya niya. Parang hindi eh. Parang, no, there's, hindi sila, parang hindi magkakilala eh. Okay? So, in-invite pa nga niya na sabi, teka, magpapapicture tayo doon kay Governor. Naisip ko naman, bakit totoo ako magpapapicture dito kay Governor? Hindi ko naman, kung kay Imelda Marcos o kay Amy Marcos, yes, magpapapicture ako kasi idol ko yung mga yan eh. At saka kay BBM, idol ko sila. Okay? At saka talagang, ko sila. So, I feel, it's too cold yung feelings ng pagpapakilala. So, okay. May naisip na ako. Okay, nandun na kami sa libing. So, while nag-intay kami ng libing, syempre, namamasyal muna ako. Ano gagawin ko? Sabi ni FLM, huwag muna daw akong umalis kasi makikipaglibing. Sabi ko, okay. Sabi ko, baka may magandang balita. So, naghintay ako doon. Talagang naghintay kami. I paid for the hotel, everything. Food, namasyal kami, lahat-lahat. At lahat yun ay gastos ko. Food, everything. Okay? And then, nung ililibing na, sabi ni Mas Acheta, dun daw kami sa likod ng mga yung family ng namatayan. Sa isip ko naman, hindi na nga tayo, sa isip ko, hindi na nga ganun kainit yung welcome eh. Bakit kailangan pa tayong sumiksik doon, di ba? But, nasa isip ko naman na, sige na nga kasi nandun sila Amy. Gusto kong makaharap sila eh. So, kami tatlo ni na Cecil magkakasama doon. At dapat si Cecil, inimbitahan din ni FLM na pumunta doon para mag-live. Kaya lang, ayaw nung mga family naman namatay yata na mag-vlog, na mag-live si Cecil. So, kaya ngayon, nakapagtanong din nga si Cecil sa akin na, asan si Francis? Sabi ko, ewan, hindi ko alam. Siyempre, wala nga namang alamin ko. Diba? Hindi ko naman siya andito ako para may own purpose, di ba? So, nakipaglibing kami. Nung matapos na yung misa, syempre, di ba, pag may namamatay, pupunta ka doon sa unahan. Sabi ni Miss Ancheta, pagpunta daw sa unahan. Sabi ko, isip ko na lang, bakit pupunta doon? Wala nang pumapansin sa atin dito. Nakakahiya. Di ba? So, but anyway, pumunta pa rin ako kasi talagang ang aking point doon yung nakita ko si Amy at saka si BBM at saka si Ma'am Imelda. So, siyang nilapitan ko. But yun nga, thank you na welcome ako ni Senator Amy Marcos. Ang bait niya talaga. At saka si BBM. Tapos si Ma'am Imelda naman syempre, umano na lang, ganyan, kasi may edad ng konti, yan. So, pero, tumitingin ako sa paligid, parang ako lang yata yung nagsisiksikan dun sa dalawang family. At si Ancheta, si Miss Cecil,
ando naman sa likod ko. So, si Miss Cecil, dumidiskarte na lang ng kanya para hindi na rin mapahiya. Pero after that, nag-usap kami dalawa, bakit ganun? Bakit ganyan? Nakakahiya, ganyan. So, sinarili na lang namin yun kasi syempre nakakahiya naman, mga edukado naman yung taong, yung mga royal family naman yan, di ba? So, hindi naman yung papunta kami doon na para kaming mga, di ba, ang gaganda namin doon eh. Di ba? Kung nakita niyo yung pictures doon, naka-shorts pa nga ako. Pag namamasya lang yun. Ha? Pag namamasya lang. Pero pag doon sa ibang lugar sinusot ko naman yung sarili ko sa mga dapat na lugar na pupuntahan. So, ngayon, siyempre, sabi ko, makikipaglibing pa ba tayo hanggang sa libingan? Hindi na nga tayo pinapansin. Di ba? So, pilit pa rin siya na talagang isinisiksik yung sarili niya doon sa paglilibing na yon. Okay? So, siyempre, simpatya sa mga Marcos family. Ako na ang nanguna ng dito tayo, sige, ganyan. Pero walang pumapansin sa amin. Nakakahiya. That's why, kaya nga nagkaroon na itong pandemic na to, nagkaroon nga nitong tungkol na issue nito, kay FLM na to, kaya nga sabi ko, usapan nga namin ni Cecil na pupunta kami din ng Ilocos para naman maklear yung pangalan namin kina BBM at pakikita namin yung mga pictures doon sa libing na kami ito na na hindi, sorry kasi andito kami kamali-mali kakahiyaman sabihin kamali-mali wala naman palang nakakakilala, Diyos may corazon, yun ang Batanggenyang salita di ba? Para bang pinagsisiksikan mo yung sarili mo, Diyos ko, bakit ba totoong kailangan ng privilege para magpa-picture sa ganon? So, doon ako nakahalata. And after that, in-invite niya ako doon sa Quezon, pamilya daw nila, yung may resort doon na, yung bahay na bato yata yun. Bahay na bato. So, ngayon, sabi niya, maganda doon, bla bla bla, okay. So, ako naman, syempre, mahilig ako sa ganyan, pasyalan, baka may konting kainan doon, special, okay, kahit siya malayo, talagang pinuntahan namin ilang oras, Pagdating namin doon, sarado na, okay. So, nagpapakilala siya na Ancheta, wala naman nakakakilala sa kanya So, ngayon, ako na ngayon ang dumiskarte. Ang ginawa ko, ang daming paso doon na pinagbibili. Yung mga paso ba na, yung mga paso, tapos may mga nakadikit siya na bato, iba't ibang kulay. Ang ganda niya, napakaganda niya. Ang ganda niya. Kung makakapasyal kayo doon, pumunta kayo doon sa bahay na bato. Okay? Bahay na bato. Talagang ang ganda nung kanilang mga paso, yung sa loob. So, ngayon, nung gumawa ako ng diskarte ngayon, na sabi ko, yung mga pasong yan, magkano yan? Sige, yan, bili natin yan, ganyan. So, napuno yung likod ng expedition ko. At yung kasi ang ginamit ko para makuha ko yung time ng mga boys doon na mapagbigyan man lang kami na makapagpa-pictures doon sa unahan ng bahay na bato. Yun. So, ngayon, ako pa rin ang ako pa rin ang dumiskarte doon. Okay, so but anyway, okay, nakapagpa-pictures kami, nakabili ako nung mga bato na yon, mga paso, souvenirs, yan. Pero, in my heart, in my mind, big questionable, kasi sinasabi niya na it's related, she's related, but why there's no ewan. Okay, bahala na kayo guys. I-playback niyo yung part 2 ko. Yung part 2 ko doon na video na upload ko sa vlog. Then itong pinapaliwanag ko ngayon sa inyo, para kasing kaya ko inuna kasi kanina yung pictures para makita nyo at doon nyo ngayon malalaman bakit ko
in-upload yun. Ngayon, ikinukwento ko ngayon sa inyo yung buong pangyayari na yan. Okay? So, after that, kumain kami sa restaurant. Sabi ni Cecil, nasan yan si Marcos? Yan si Francis, bakit hindi yan papakita sa atin? Dapat siya nagpapakita sa atin, siya magpapakain. Sabi ko, yan mo na. Sabi ko gano'n. So, ako pa nagbayad doon. Okay? Doon nga sa patay, kahit tubig, hindi kami napainom eh. Diba? Siyempre nakakahiya. Makikipaglibing ka pa ba? So, talaga pinagsisiksikan yung sarili para lang makapagpa-picture at pa-epal doon. Ayun, iniisip ko naman, bakit? Bakit kailangan magkagano na, kailangan magpa-pictures ka, kailangan mo na, wala, basta, big question mark. Big question mark to me. Tapos ngayon, andito na kami sa EDSA, kasabay ko si Miss Ancheta sa akin sumakay. Tapos si Cecil ay nagbus kasi puno. Hindi talaga siya makasiksik sa sasakyan. I really feel so sad na hindi ko siya naisabay kasi ang dami kong kasama. Tapos ang dami pang pinamili. Kasi namasyal kami ng Biga, namasyal kami ng Tugigaraw, namasyal kami ng from, basta yung from Ilocos na yon hanggang Tugigaraw na yon, pinuntahan ko. At madami ako mga souvenirs na nabili. So, napuno mga bag pa namin, ganyan. So, I feel so sad na hindi ko na-squeeze itong isang kaibigan ko na dumating doon na hindi na rin naman na-recognize ng pinuntahan. So, I feel, syempre, nasaktan din ako doon. Hindi na lang ako talaga nagpapahalata. So, ngayon pagdating namin ng Manila, nagtaka ako, bakit nang hingi pa ng pamasahe sa akin? Etong doktora. So, syempre, okay? Kayo na humusga. Kayo na ang humusga. Okay? Kasi, maraming bagay tayo na hindi natin pwedeng i-disclose o sabihin dito sa videos, sa vlog. Kasi, meron tayong batas. Okay? Meron tayong batas na dapat siyang mag-resolve. Alright? So, yung issue namin ni FLM, batas na ang magre-resolve niyan. Okay? Pero, So, pinapaliwanag dito sa activities na yung mga events behind na on the way pa lang sila, papunta pa sila sa Ilocos. Tumawag nga ito si Francis Leo at nakipagkita doon sa isang lugar at yung pala ay manghingi ng panggasolina ng 1,000 pesos. Andoon, sinasabi nga yung hotel, di naman pala inasikaso, si Ma'am Ipa pa ang nagbayad. Kasama na rin yung mga kasama niya, siya na rin nagbayad. Andin sa mga gastos lahat, pagkain, si Ma'am Ipa lahat. At naramdaman niya mismo na wala, hindi talaga matabang. Parang silang nakikisiksikan sarili nila doon na parang hindi naman kasali sila doon. Ang damdamin nila yung walang mainit na pagtanggap, walang maramdaman mo na kamag-anak ang treatment, wala. Pati si Dr. Ancheta, wala, hindi nila naramdaman yung ganong treatment. So, dito na tunghayan ni Ma'am Eva na hindi talaga siya pala Marcos. At doon nagkakaroon ng kasagutan na itong ginagawa ni Francis Leo ay puro lamang ito, sabi nating pagpapanggap. At si Ma'am Eva nga, atin na po yung nailathala sa ibang video na siya mismo ang naghabla ng kaso dahil malaking pera na ang naubos ni Francis Leo na hiniram na pera, mga milyones na hindi binalik. At libang pa doon, siniraan pa siya na paninira daw yung ginawa niya. So pinatunayan niya na hindi paninira dahil naghabla at ongoing ngayon ang kaso. Ngayon, tunghayan natin ang susunod na video dahil related din ito sa katayuan ni Francis Leo Marcos sa mga ugnayan o mga properties. Panoorin na muna natin. Pero yung si FL hindi talaga pumasok dito na si... Ay, hindi. Walang order sa amin eh. Kahit Marcos pa siya, pag walang order, hindi ko pili talaga.
Ay, hindi. Walang order sa amin. Pero yung si FLM di talaga pumasok dito na si... Ay, hindi. Walang order sa amin eh. Kahit Marcos pa siya, pag walang order, hindi ko pili talaga. Oo. Diba kahit Marcos pa siya. O, eto. Pero sinabi niya sa kanya raw to. Totoo ba kanya to? Hindi. Oh, hindi. Ito sa tatlong magkakapatid lang. Kumbaga dito nung nag-ano siya, nagpapakipakita na kunyari ano niya raw. Property niya. Sabi niya. Kasama ka nun. Aray ko. Akalain nyo. Hindi namin tinuturuan. Ano yan, kita nyo naman yan. Ano sinasabi niya? Nagpunta raw dyan, sinasabi niya, property niya raw. Aray ko. Ang tibay mo. Kumbaga dito nung nag-ano siya, nagpapakipakita na kunyari ano niya raw. Property niya. Sabi niya. Kasama ka nun. Kasama ka nun. Hindi ko siya sinama ha. Hindi naman siya nakapasok dyan eh. Hindi siya nakapasok. Hindi siya pinapasok eh. Hindi siya nakapasok. Paano siya papapasukin ka? Trivia. Ah. Nung hindi pa ako binabanatan ni Kulaong, nag 3 AM challenge kami dyan. Okay. Yung pinaka-head dun sa office ni si may tumawag sa akin, pinaka-head, no? Sa office ng mga Marcoses, tumawag sa akin kasi followers ko pala. Okay? Followers yun ng Toro family. Tumawag sa akin, alam nyo ba ang sinabi? Sabi, ma'am, mag-ingat po kayo kasi talagang may lumalabas dyan. Basta po, kung ano pong problema, patawagan nyo lang po ako. Oh, in fairness, may paganon, pero si Kulaong, nagpanggap na Marcos, hindi pinapasok. Sige, tuloy na natin ha. Tignan niyo, ulitin lang natin. Tuwan-tuwa ko. Ulitin natin dito para dire-diretso. Tuloy na. Tuwan-tuwa kasi ako sa sagot niya dito eh. Tuwan-tuwa ako sa sagot niya dito. Pero yung si FLM di talaga pumasok dito na si... Ay, hindi. Walang order sa amin eh. Kahit Marcos pa siya, pag walang order, hindi ko pili talaga. Hindi. FLM. Pero sinabi niya sa kanya raw to. Totoo ba kanya to? Hindi. Oh, hindi. Natawan siya akin dyan eh. Kumbaga dito nung nag-ano siya, nagpapakipakita na kunyari ano niya raw. Property niya. Sabi niya. Kasama ka nun. Kita niya yung mukha ni Kuya. Hindi ko siya sinama ha. Hindi naman siya nakapasok dyan eh. Aray, may mga kasama rin siya. Marami ho. Ayan. Tinanong ko kung marami siyang kasama. Marami ho. Ito na yung sinasabi ko, inay. Same scenario sa nangyari kay Ma'am Epa Año Nuevo. Kilala niyo yun? Paano nangyari? Ganito po. Si Ma'am Epa po, nakilala ni FLM. Ngayon, dahil nga ang galawan niya ay ganyan, dadalhin ka niya sa isang lugar na magyayabang siya, na eto siya, ganito siya, Marcos siya, ganito ganyan. So, etong ginawa niya kay Ma'am Epa, sinama niya sa isang libing. Yun nga po, the late Ma'am Fortuna. Sino ang mga kasama? Sino ang mga kasama doon? Si Ma'am Cecil at saka si Early Ancheta. Tatlo yan sila. Dahil siyempre matalino to siya. Si Inay Mary at saka si Ma'am Epa, halos hindi nagkakalayo ng bunga rin yan. Kung titignan mo si Ma'am Epa Año Nuevo, ano rin niya, talaga may ganun din yan, inay. Parang ikaw nga rin yun eh. Ganun, malalim din magsalita, mas maano ka nga lang. Eto, nakahalata doon si Ma'am Epa. Sabi niya, parang pagkapunta doon, parang hindi namang welcome sila doon. Siyempre, puro DDS yun eh, di ba? Parang bang, dyan lang kayo, nilapag lang sila, hinayaan na sila. Nawala ng FL. Yung mga nandun, yung mga ano. Tapos, puro DDS, nakakalapit dun kaya siyempre, nagtaka siya, bakit parang excited pa to si Ma'am Early Ancheta na magpa-picture dun sa mga, sa mga Marcos. So, nakatunog siya, di ba? So, eto, ganito rin dito. Parang the same style, dadalhin siya ka dito. Eto dito, ang ginawa niya dito, dinala niya yung mga bisita niya. Hindi natin alam kung sino-sino naman yung mga taong yon.
May mga kasama rin siya. Marami ho. Kanina hindi daw niya sinamahan. Mga kailan pa yun kaya? Tagal na ho. May dala nga sila na. Ano lang, may mga tinudaw ko na siya. Ayos ah. Lagay pa nga sila ng tarpaulin na napakalaki dyan. Naglagay para sila ng tarpaulin. Antibay mo talaga. Wala akong kainin. Talagang may tarpaulin ha. Oh, may dala pa raw tarpaulin si Kulaang dyan. Oo nga, ang tindi no. Akalain nyo. May isang taon na may git. Yung 2 taon na nga. Huh? Maloko talaga. Yan ang tarpaulin ha. Ano, yung mga papilis, nakalagay sa tarpaulin, yung firmado. Kita nyo ha. Oh. May tarpaulin, tapos may mga papeles na permado. Ha? Ganun kautak po yung ano nyo, yung idol ninyo ha. Oh, ano na. Marami naman sigurong fan ni FLM na taga dyan sa lugar na yan. Oh, Tsaka malapit hindi, dyan. Papa Sige, Trix. puntahan nyo. Papa Trix, napakadaling puntahan, i-waste nyo lang Marcos Twin Mansion. Igagabayan kayo ni Waze papunta dyan. Okay, ito okay na? Apa. Okay. Tayo, sinasabi natin ang location. I-Waze lang nila. Marcos Twin Mansion. Gagabayan sila ni Waze pagpunta doon mismo sa location. Doon nga sa Twin Mansion na yon, sa gilid may karinderya. Yun ang asawa ng caretaker na babae. Ngayon sabihin nyo, gusto namin sana makalibot sa likod, makapasok, kausapin nyo si caretaker na lalaki, lalabas at lalabas yon. Ngayon, doon kayo magtanong. That's it. Sinasabi, ang pagkakaiba sa kanila, hindi nila sinasabi ang location, paano makakausap yung mga nakausap nila. Di ba? Maloko talaga. Yan ang tarpaulin ha. Ano, yung mga papilis, nakalagay sa tarpaulin, yung firmado. Ang ginawa ko naman, pagkalis nila, pinadala ko sa opisina. Naglagay tarpaulin. Ang ina, di ko natin. Nung pagkalis, tinanggal niya, dinala niya sa opisina. Ito, hindi ko alam yan. Kaya pala, ano. Shout out sa iyo, Papa Trix. Ginamit ko itong video dahil napakaganda yung actual yung interview nyo dito sa caretaker. So, napanood po natin, maiksi lang yung impormasyon, yung pag-uusap nila ni Papa Trix, nakuhanan ng video. Pero may laman. Napakagandang patunay. So, nakita natin doon sa mismo sa bunganga o reaction, pati gesture ng katawan nung caretaker. Nung tinanong na nakapasok ba siya? Hindi nakapasok. Pahiya siya dito kasi pinangalandakan, gumagawa siya ng pagyayabang na kanya yung 2 mansyon ng mga Marcos. Pahiya siya dahil itong video na ito mismo straight dito wala sa caretaker, hindi siya nakapasok, binabayaan siya kasi hindi makapasok dito kapag walang go signal ng mga Marcos. Paano ka magsasabi na sarili mo ikaw may-ari ng mansyon at hindi ka pinapasok ng mga Marcos? So hindi siya nakapasok. Yan yung unang hindi. Pangalawang hindi ay hindi sinamahan ng caretaker. Walang respeto sa kanya yung caretaker. Pangalawang hindi yun. Yun ang pangalawang hindi. Pangatlong hindi, sinabi ng caretaker, hindi kanya. Kasi sinasabi nga sa social media, pinakalat na siya may-ari ng mansion. Diretso, hindi kanya. So, yun napaka matibay na ebidensya na walang pakialam ang mga Marcos kay Francis Leo. So siya nga ay tunay na Norman Mangusin dahil hindi siya kinikilala ng mga Marcos. Ngayon, isa pang comparison dito. Ibang tao pwede magpasok, magpaalam lang. So sabi ni Inay, okay, nandoon sila inay, nakapasok sila.
Inay Miriam, sila Papa Trix, magkasama The Kings. Oh, nakapasok sila. Oh, paigi pa sila nakapasok. Pero yung si Francis Leo, hindi nakapasok. Hindi siya kinikilala ng caretaker. At ito pa masaklap. Nagdala pa nagmamayabang pala doon, nagdala pala ng grupo at mayroon pang patarpaulin pala doon. Oh. Napahiya na naman siya doon sa grupo dahil sabi niya kanya, yung mansion, oh, hindi pa naman lalo siya napahiya doon dahil yung grupo na yun hindi naman nakapasok, pahiya. So yun, yan ang kaya pagka magsisinungaling ka, tayo mga ordinaryong tao, natatakot tayo magsisinungaling kasi ang sinungaling, mapahiya ka, pag napahiya ka dyan sa kasinungalingan, wala na yan, katawa-tawa ka. Ay siya, hindi siya natatakot pagtatawanan sa kanyang mga kwentong barbero eh. So ito, kahit siyo, ikaw, o sinong kayo, o sinong mga grupo, pwedeng pumunta dyan, o papasok, magpaalam. Ngayon, si Francis Leo, ibig sabihin, notado na si Francis Leo na huwag niyong paanohin yan. Nagpapanggap yan, Marcos, hindi Marcos yan. So, yun ang ibig sabihin dyan. So, ngayon, ano ang ating makukuha dito, generally? Mula doon sa unang video, hindi siya lumitaw, hindi niya kayang bangbangin, hindi siya kayang lumitaw doon. Dahil kapag lumitaw siya doon, sa mga royal family na yon, mga bibigating mga pangalan yan, doon, baka mamaya, hindi siya papanupansin siya doon kapag lumitaw siya, lalo na kung mayroon nang nakapagsabi na nagpapanggap siya. Liyari siya doon, lalo pa siyang mapahiya lalo doon kapag lumitaw siya sa mga bigating family na yun. So hindi niya kaya, hindi niya kinaya. Mabuti pa sila Ma'am Epa ay dumidiskarte, kanya-kanyang diskarte na lang sila doon para hindi na lang sila mapahiya doon, pero hiyang-hiya na sila sa sarili nila kasi hindi naman sila natanggap na ganong init na pagtanggap dahil yung family activities nga ito. So yun, una doon kay Ma'am Epa, natunghayan ni Ma'am Epa na talagang hindi siya Marcos. Ito mismo yung caretaker, hindi siya kinikilala. Yung mga Marcos hindi siya kinikilala, lalo pang hindi siya nakakapasok-pasok basta dyan. Tapos yung tarpaulin, sabi, yung iniwan na tarpaulin, pinadala patuloy doon sa opisina ng Marcos. So, yun, ito ang mga patunay. Ito mga ating pong pinapakita ito para doon sa mga mayroong mga katanungan kasi maraming naniniwala sa mga kwentong barbero. Actually, hindi lang naman si Francis Leo ang gumagamit ng Marcos na pangalan, marami pa dyan. Kaso lang, panahon ng social media ngayon, madali lang maisiwalat dahil madaling magkakakoneksyon ang mga tao dito sa social media. Ayan ang pagkakamali ni Francis Leo. Dahil hindi niya naisip yun, hindi niya iniisip yung kanyang mga ginagawang mga kwentong barbero, madaling mapatunayan. So ito, tata siya ngayon dito, inangkin niya yung kanya yung mansyon, wala, lusaw, pahiya. So ngayon, ini-expose natin ito dahil maraming naniniwala at yung iba dyan, nakipag-away pa, nakipagmurahan pa. Hindi naman dapat umabot sa ganun. Dahil ito ay comment lamang, although yung iba dyan nakikisakay para kumita o dumami yung kanilang followers sa YouTube. So ito ay ating pinakita sa inyo, pinapanood sa inyo upang kayo ay magkakaroon ng desisyon. Alin ba dito ang makatotohanan? Yung bang kwento-kwento lang sa bunganga lang, pasikat lang, na ganito, ito ang sinasabi, gumagawa ng kwento, ito ay nambudol ng ganito, million, 12 million ang nabodol, nasaan ang patunay? Kailangan kasi may patunay. Yung yung grupong ganito nakakaroon ng kaso, nasaan ang kaso? Yung iba dyan na sinasabing may kaso, ayan na, nakatanggap na ng subway na. Sinasabi yung NBI na floating, nasaan? Wala dapat mapabalita yan. Wala naman So yung mga gawa-gawang kwento at pinananganan ng mga tao, huwag kayong maniniwala basta-basta sa mga kwento. At lalo na dito, kaya ito nagkakaroon ng kampi-kampihan ba ngayon dahil involved ito ng pera. Dahil yung mga naniniwala dyan, dahil sa sobra nilang pagka nakuha
kumbaga sabi nga nabudol yung isip at nabudol yung puso, willing na sila mag-contribute, although yung pinaghirapan nilang pera, mahirap diyan magtrabaho sa abroad, tapos dahil na paniwala na yung puso, willing na sila magbigay sa kanilang pinaghihirapang pera imbis mapunta doon sa kanyang pamilya. Although wala namang problema kung talagang gusto niyo magtulong, sana sa bandang huli kapag natuklasan niyo na kayo lang pala ay inuutulang, ay hindi kayo magsisisi, dahil pagka mabilang nyo kung gano'n nakalaki ang inyong naibigay, manghihinayang kayo kung napunta lamang ito sa walang kabuluhan. So yan ang ating pong nilabas dito, mga katotohanan. Hindi po tayo magkakalaban, tayo lamang po ay nag-expose dahil sa isang mabuting tao, nakikialam siya sa lipunan, nakikialam siya sa mga activities, lalo na mag-involve dito maraming tao. Kaya po in-expose natin katotohanan upang hindi maligaw po ang mga naghahanap ng katotohanan. So yan po ang ating hinatid sa inyo sa oras na ito. Muli po ang ating pong mga topics dito. Una, patungkol sa mga invention. Mayroon po tayong mga nagawa ng mga invention, nakarating na sa iba-ibang panig ng Pilipinas, at mayroon akong bagong project na yung patungkol sa tubig na upang makatipid ang makina. And then, ang pangalawang topic natin ay patungkol sa health. Ang pangalawang topic ay patungkol sa entrepreneurship. Ang pang-apat ay patungkol sa mga trending issues na kumakalat sa social media. Salamat po sa inyong panonood.